Kumusta ulit my dear viewers? For this video, I'm going to share our experience going through the Incheon International Airport in South Korea. Previously, I shared a video about our review of 5J188 of Cebu Pacific and our experience going through NAIA Terminal 3 in Manila. So we arrived at Incheon International Airport at around 11 local time. Pero since advance ang Korea by 1 hour, local time in Manila is around 10 p.m. So the total flight duration is around 3 hours and 45 minutes. Pero there are delays, especially in Manila. We experienced delay taking off. So more or less, total flight is around 4 hours. So we arrive at Incheon International Airport at around 11 p.m. The weather is good. Hindi naman umuulan. And at this point, before you go through immigration, we have to undergo health declaration. So inside the airplane, merong binigay na mga health declaration form. So you just need to fill them out and you have to submit them at this health declaration booth. So basically, there are questionnaires naman with respect to your past travels, travel history mo, if you are experiencing fever, so you need to declare those. I am not sure what will be the procedure if you declare na meron kang fever. I'm not sure if they are going to quarantine you. But in our case, wala naman kaming fever ng aking asawa na dumating sa Korea. So we just declared na wala naman kaming experience na fever. So smooth naman yung experience namin dito sa health declaration booth na to. Ang problema lang is medyo mabagal yung pila sa dami ng mga pasahero na sabay-sabay dumating. So you just really need to be patient. So habang nasa pila ka, make sure na all entries in the health declaration form is filled out. So you also need to include yung mga address mo kung saan ka magstay sa Korea. So ilagay mo lang yung address ng hotel mo. So again, we arrive at the Incheon International Airport at 11 p.m. So at that time na medyo or wala nang bukas na public transportation. So ang available lang na public transportation mo from the airport going to Seoul is by taxi or kailangan mong mag-book ng airport transfer. So the distance between Incheon International Airport and sa Seoul is around 1 hour. So kailangan talagang medyo malayo. So at this point, we were already past the health declaration booth and we are transferring to Terminal 1. So our aircraft landed at Terminal 2. So since ang immigration is located in Terminal 1, we have to take the train from Terminal 2 going to Terminal 1. So as you can see, the passengers are walking towards Terminal 1. So pupunta kami sa train station. If you want to get out of the airport faster or earlier than others, kailangan mo talagang magmadali. So kung napapansin nyo, madaming mga pasahero ang tumatakbo or mabilis maglakad. Siyempre, since kung ikaw yung mauunang makapunta sa Terminal 1, ikaw yung unang makakapila sa immigration, ikaw yung unang makakuha ng baggage mo sa baggage carousel, ikaw din yung unang makakalabas sa airport. So kung ikaw yung unang makalabas sa airport, of course, mas maaga kang makakarating sa destination mo. So ayan, ganito yung itsura nung
airport nila. Mas malaki yung airport nila compared to NAIA Terminal 3. And of course, since first world ang South Korea, ma-amaze ka talaga sa layo nung quality ng airport nila as compared dun sa airport natin. Hopefully, yung bagong ginagawa ng San Miguel Corporation na Manila International Airport sa Bulacan ay comparable or if not, much better compared dito sa Incheon Airport. So, ayan. So, pababa na kami papunta dun sa train station. So, nasa baba siya na part ng airplane. Ng airport terminal. So, madami kaming kasabay na passengers. So, paunahan lang talaga. If you want to get out of the airport earlier than others, kailangan mabilis ka maglakad. Very smooth din naman yung operation ng train. It arrives on time naman. Nakalagay din naman sa display kung ilang minutes darating yung train papunta sa Terminal 1. So, hanap ka lang ng pipilahan mo. So, syempre, pupunta kami dun sa mas maikli yung pila. As a tip lang pala, if you are not sure kung saan ka papunta, you can always ask naman. So when in doubt, ask. And make sure din na kung habang nasa airplane ka pa lang, maybe kilalanin mo or at least i-identify mo yung mga kasamahan mong pasahero. Kasi sila din yung makakasama mo papunta sa Terminal 1. So kung saan sila papunta, sundan mo na lang. So maayos naman yung pila. We are just waiting for the train to arrive. Siguro yung lakad from the plane going to this train station is roughly around 20 minutes na walk. Medyo malayo siya. So if may kasama kayong senior citizen, yun lang, kaya medyo mababagalan kayo. Makikita mo talaga na very efficient yung transport system nila kahit sa airport pa lang. Again, if you compare dito sa NAIA Terminal 3 dito sa Manila, kung pupunta ka from Terminal 3 papuntang Terminal 1 or Terminal 2, walang train, so lalabas ka pa ng airport. So ayan, nakasakay na kami ng train. Ayan, pababa na kami niyan. So nakarating na kami sa Terminal 1. Madami kayong makakasabay na pasahero. And since isa lang yung escalator na yung exit point nito, magkukumpulan talaga kayo. So tip ko lang dito, dalawa yung escalator dito na portion. So mas okay kung doon ka na sa outermost sa left, para dun ka sa left side na escalator, mas maluwag dun. So may bottleneck lang sa portion na yan kasi paakyat na yan ng escalator. You have to be patient lang talaga if you are traveling. So, ayan, na-realize namin na pwede naman palang
pumila dito, which is mas mabilis yung pila. Madami sigurong nakasabay na flight na nag-arrive, yung flight namin na 5G188 Cebu Pacific. Kasi yung airplane na ginamit namin is around 236-seater. More or less siguro mga 80% full. So mga ano din yun, more or less mga 200 passengers din yun. So kung makikita ninyo, ang daming tao, so baka hindi lang isang flight to. So ang next na procedure na is sa immigration. So lahat kami mga pasahero is papunta dun sa immigration. The usual compared din sa Manila, magkahiwalay yung pila for locals and foreigners. So, medyo mataas yung escalator. Meron ding mga elevator pero mas mabilis lang. Pero usually for ano na yun, mga PWDs o mga senior citizens. Medyo malayo din yung lalakarin mo from the train papunta sa immigration check. Maaliwalas talaga yung airport nila, yung facilities. Very top notch yung maintenance, malinis. Lighting pa lang maliwanag na. Very first world talaga. CRs din, yung CRs din sa airport malinis din. Kompleto din, may tissue. Pero wala lang bidet. Ayan na, so malapit na kami sa immigration check. So there are signages naman na mapapansin ninyo. There are signages in English and also in parang Chinese din yata yung iba. So sundan mo lang naman, hindi ka naman mawawala. Sundan mo lang naman yung mga kasamahan mo sa aeroplano. So kung nare-recognize mo yung mga kasamahan mong pasahero, when in doubt, kung tingin mo nawawala ka, sundan mo lang sila. Or syempre, pwede ka ring magtanong sa mga guards. Hindi pala lahat ng mga local na empleyado sa airport or even the guards, hindi lahat marunong mag-English. So may mga iba din na napagtanungan kami, sasabihin lang nila, no English. So ito na yung immigration check area. So nasa dulo pa yung start ng pila, pero as you can see, maayos nang nakalatag yung pipilahan. Yung immigration nila automated na. Meron ng machine kung saan i-scan mo ang iyong passport and then kukunin yung fingerprints mo and then ipipicture ka. Automated na yon. Tapos after nun, pwede ka nang pumasok. Pero kung nag-fail yung automated, halimbawa nag-error, tsaka ka papupuntahin dun sa tao na nakamando dun sa immigration booth. So ayan, makikita ninyo magkahiwalay yung foreign passport and local passport. So hanggang dito lang yung mabibideo ko sa part na to ng immigration. Hindi ko na ibibideo hanggang dun sa
pag ano ng passport dun sa automated kasi baka bawal. And here at this point nakalampas na kami sa immigration check and papunta na kami sa baggage carousel para kunin yung chinek-in namin na baggage. Makikita mo din naman may mga display TV or display counters. Makikita mo kung saang carousel number naka-assign yung sa flight ninyo. And even dun sa carousel mismo, may signage din naman kung saan naka-indicate which flight yung mga baggages na ina-unload. So in our case, ito naka-assign sa amin yung carousel number 7. So we are just waiting for our baggage to arrive. So ayan, may mga signage naman na nakalagay. So maganda talaga yung airport nila. Mamamangha ka talaga. So here you go, dumating na yung luggage namin. And after nung luggage, since we do not have anything to declare sa customs, mag-exit na lang kami. So hanapin nyo lang kung saan yung exit. Tapos pipila kayo dun sa pila na naka-indicate nothing to declare. So yan, so, papunta na kami dun sa exit. As you can see, there are signages dun sa floor. Yung green, dyan ano yung direction kung saan papunta yung mga nothing to declare. Yung kulay green na yan. Susundan nyo lang yung kung saan papunta yung kulay green na signage. Pero we realize na itong mga ibang pasahero ay pabalik. It turns out sarado pala yung gate, yung exitan na gate. So sumunod na lang din kami kung saan sila papunta, because most likely exit din sila sa airport. So sumunod lang kami. So ayan, nagkakambanggaan na sila. So mukhang tour group tong mga to. More or less from this embarkation dun sa airplane hanggang makarating dito sa exit na dun sa customs, abutin ka ng 1 hour. So ang next namin na pupuntahan is naghanap kami nung kung saan namin i-claim yung ni-reserve namin na Wi-Fi. Kasi nag-book kami ng Wi-Fi through Klook. The Wi-Fi device cost around 800 pesos and unlimited Wi-Fi na yon. So bibigyan ka ng device, parang router, packet Wi-Fi para makagamit ka ng internet. Very useful yung device na yon kasi that is the way na you can communicate while in Korea. Since wala kang local na SIM card, the best way is to have packet Wi-Fi para you can communicate through Viber or Facebook Messenger or WhatsApp. So eto, pa-exit na kami sa customs. Since we have nothing to declare, doon kami sa pila na kulay green. Yan. So pa-exit na to sa customs. And after nito, ayan, yan yung door. Pagkalampas mo ng door, yan na yung arrival area.
sobrang laki nung airport nila. So yung lalakarin mo talaga is malayo. So ayan, we are already here at the arrival area. And sabi ko nga, yung next na hahanapin namin is kung nasaan yung booth ng SK Telecom para i-claim yung packet wifi namin. So, madaming provider naman ng packet wifi, but in our case, yung nabook namin is SK Telecom. Yung iba parang KT Telecom naman. And yun nga, binook namin yung packet wifi through Klook para in advance meron ka na. So meron kaming parang voucher na lang na ipapakita dun sa booth ng SK Telecom. So ayan, hinahanap na namin. So nagtanong kami dun sa guard and pinoint out naman niya kami sa direction na to. So naglakad kami. Although hindi niya alam kung saan exactly yung gate kung saan located yung booth ng SK Telecom. So naglakad-lakad na lang kami. Again, we arrived at this airport around 11 PM. So at this point around 12 midnight na to kasi around 1 hour din yung nagugol from the disembarkation going through immigration check and customs. So kung mapapansin nyo, sarado yung mga booth niyan. Ito yung unang nakita namin. May booth ng SK Telecom pero walang tao. Sarado. So medyo nako-confuse na kami kung bakit sarado. And nagtanong-tanong na lang kami. Ayan, nagtanong kami. And nasabi naman niya na meron palang isang SK Telecom na open at exit 10, near exit 10. So ayan, papunta na kami sa exit 10. So tulad din pala nung nabanggit ko kanina, wala nang available na public transportation at this point kasi 12 midnight na to. So sarado na yung train, wala na ring bus. So your options of transferring from this airport going to the city sa Seoul is taxi or mag-book ka ng private na airport transfer. Or another option, if gusto nyong makatipid, pwede rin kayong mag-stay muna dito sa airport. Madami namang mga bakanting benches and you can opt to sleep. So, pero syempre, uncomfortable nga lang kasi matitigas yung mga benches, not like tulad niya mga kahoy yung benches. Pero you can opt naman, hindi ka naman nila papaalisin. Pwede kang matulog muna dito sa airport. And marami naman kaming nakitang natutulog sa airport habang inaantay na magbukas yung mga public transportation. Around 6 AM or around 5 AM to 6 AM daw nagbubukas yung mga public, yung train going to Seoul. If you want to take the taxi naman, we did not experience kasi taking the taxi. Pero based sa information from other vloggers, around mga 2,000 pesos daw yung rate ng taxi from Incheon Airport going to Seoul. Pero in our case, nag-book kami through Klook ng private airport transfer. It cost around the airport transfer in our case is included na dun sa hotel booking namin. So nakakalibre kami. Free yung airport transfer namin from Incheon going to Seoul. Pero nung pabalik, nung return flight na namin from Seoul going back to the airport, since hindi siya kasama sa hotel booking namin, nag-book din kami through Klook and we paid around 4,000 pesos. So ito,
Medyo nawawala na kami dito kasi yung ibang booth nga ng SK Telecom is walang tao. So we just wanted to make sure kung saan ba talaga i-claim yung SK Telecom na packet Wi-Fi. Tama pala yung sinabi nung una na near exit 10, pero kasi nung unang nagpunta kami doon, walang tao sa booth. Naka-break pala siya. So nag-alangan kami kung doon ba talaga. Another tip din pala, sarado din yung mga foreign exchange booth sa ganitong oras. So buti na lang, in our case, nagpapalit kami ng worth 10,000 pesos sa NAIA Terminal 3. Pinapalitan namin 10,000 pesos to Korean won. Para lang, for cases like this na sarado yung foreign exchange booth sa Korea, meron kaming dalang Korean won which we can use to pay for transportation like taxi. Based on our experience din pala, mas mataas yung palitan ng peso to Korean won sa Korea as compared dito sa Pilipinas. So much better na magpapalit kayo sa Korea ng inyong Philippine peso. Pero tulad ng nasabi ko, kahit magpapalit lang kayo ng konti sa Pilipinas, kung ang flight ninyo ay darating sa Incheon Airport ng 11 PM, like in our case, kung Cebu Pacific din yung flight ninyo na darating ng 11 PM sa Incheon, magpapalit muna kayo ng Korean won sa Pilipinas para may magamit kayo dito sa pagdating ninyo dito sa Korea. So ayan, meron ding mga ibang grupo na naghahanap din ng packet Wi-Fi. So eventually din naman nakuha din namin yung packet Wi-Fi namin. Nag-antay na lang kami dun sa exit 10 and dumating din eventually yung nakabantay. So very useful talaga since yung kinuha naming private airport transfer is you need to communicate with him through WhatsApp. Kailangan mo talaga ng packet Wi-Fi para matawagan mo siya or para ma-message mo. So ayan, ganyan yung itsura. Yeah, at this point, nakuha na namin yung packet Wi-Fi and na-meet na rin namin yung driver namin for our airport transfer. So si Kuya, siya yung driver namin. Sa labas, merong mga mag-aaya sa inyo ng mga taxi. Pero since meron na kaming service, hindi na kami kumuha ng taxi and magaganda yung mga sasakyan nila, yung mga taxi nila, mga bagong models ng Hyundai Elantra. Ito, yung nakuha namin na airport transfer is Kia Carnival na mayroong captain seat. I am not sure if this is the top of the line, pero dito sa Pilipinas, yung top of the line na Kia Carnival is worth around 3 million. Yan. So napakaganda nung nakuha na namin na service. So naka-captain seat kami sa Kia Carnival. Marunong namang mag-English si Kuya. So sa kanya din kami nagtatanong-tanong kung ano yung mga places na magandang puntahan. Kahit although meron naman na kaming itinerary na. So ayan, ganda ng interior ng Kia Carnival. So there, nasa expressway na kami. Expressway naman all throughout yung madadaanan. Yung biyahe is around
1 hour. So ang ganda ng expressway nila, lighted all throughout. And very smooth. Very smooth naman na driver si Kuya. So ayan, napakaganda ng mga kalsada nila. Yung expressway nila, very smooth yung asfalto. Walang walang lubak. Hindi katulad sa Star Tollway sa Batangas na sobrang lubak. So ito yung nasa city namin. Nahanap na lang ni Kuya kung saan yung hotel namin. And I think malapit na kami. So yung nakuha naming hotel is Days Hotel. It is a very nice hotel located mismo dun sa Myeongdong. So sobrang lapit sa mga train stations and sa shopping center, so very convenient. In our next video, papalabas namin yung review namin ng Days Hotel, and thank you for watching this video.